breaking news mga kababayan. Nako po, grabe ito. Senador Marcoleta, may birada kay Chis Escudero. Masahol pa kay Judas Iscariote, ang isang maghuhuda sa Brave 11. Mga kababayan, nako po, sirang-sira si Chis Escudero dito mga kababayan. Sa simulat sa pool, alam na ni Senador Marcoleta at pakiramdam niya na talagang isang Chis Escudero ang maghuhudas. Pakinggan po natin ang pasabog ni Marcoleta mga kababayan. Sino ba si Chis Escudero? Bakit siya naghudas? Makakasuhan pa ba ito mga kababayan? Kahit na lumipat dito sa One Bull University na Bendalo. Nako mga kababayan, may pasabog si Senador Marcoleta dito. Daig pa ni Judas Iscariote sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ang panghuhudas ni Chis Escudero. Nako mga kababayan, nakakahiya ito kay Heart Evangelista. Sayang ang ganda ng asawa, pero Judas pala ang kanyang asawa. Nako mga kababayan ko, Senador Marcoleta at Panelo, Attorney Panelo Jr. may pasabog dito. Lusot pa ba or lusot na ba si Judas Iscariote, Chis Escudero sa mga kaso na plunder? Ito po ang pasabog ni Marcoleta mga kababayan ko. Nako, magugulat kayo dito. Ito po. Paano mo i-disregard yun? Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Konsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Ayan mga kababayan, masahol pa kay Judas Iscariote ang maghuhudas sa amin. Kaya pala si Chis Escudero ay halatado na mukhang Judas Iscariote. Alam na ni Marcoleta sa simulat sa pool, maliban kay Mig Subiri, mga kababayan. So panoorin po natin, paano ba naging Judas Iscariote ito at bakit bumaligtad at ipinagkanulo ang grupo na Brave 11 para makalusot sa kaso. Ang tanong, makakasuhan pa ba itong si Chis Escudero na dating may paninindigan at may katwiran pero sumablay, nawalan ng bayag na takot sa pananakot ng mga one ball? So dito mga kababayan, may pahayag si Senador Marcoleta. okay naman. Teka, ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun na parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Hindi, wala kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba, nung nagputukan? Oo, kaya lang, nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Apo. Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na... Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kaming gagawa, no? Ayan mga kababayan ko, talagang si Chis Escudero ay isang Judas. Masahol pa kay Judas Iscariote na walan ng bayag. Nako mga kababayan, baka hiwalayan ka na ni Heart Evangelista dahil sa baghuhudas mo sa Brave 13. So dito mga kababayan, tatalakayin po ni Attorney Panelo Jr. itong si Chis Escudero. Mawawala na ba ang kaso nito mga kababayan kahit na lumipat dito sa one ball na mga tanga at bulate? Mga bulate ang utak na walang ginawa kundi ilihis, itago ang katotohanan. Ito po ang pasabog ng isang sikat na abogado na legal counsel ng Sara Duterte. Nako mga kababayan, yari si dito, ligtas ka na ba, Judas? Halaka, ito na po ang pasabog. Pakinggan po natin. Sabi ko sa post ko, yung ombudsman,
nung Abril pa lang sinasabi na naghanda na ng plunder charges laban kay Senator Cheese Escudero kasama ni former Speaker Martin Romualdez. Makakasuhan pa ba si Senator Cheese Escudero na Yun ang tanong. lumipat na sa Mayorya? Makukulong pa ba siya? So yun yung mga tanong eh. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jaden Admar. Opo sir, Maraming salamat na pag-imbita. Yes sir, at itong naganap ka na pagdinig kahapon, ang sinasabi po ng kabilang kampo, it was illegal at hindi recorded. Bogus pa nga, may nagsabing bogus pa daw yung naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee kahapon sa panguna ni Senator Rodante Marcoleta at SP Alan Peter Cayetano, iba pang mga majority senators. Ang Monday, nagiging manhid day. Tuesday, Ayan mga kababayan, pinagyabang kasi ni Erwin Tulfo na bogus at walang saysay itong ginawang pag-iimbestiga ni SP Cayetano at ni Marcoleta at ng Majority Bloc. Ito ang sabi ng Gatchalian Bloc na kapit tuko mga kababayan, na kahit alam nila na labag sa batas ang kanilang ginawa na pag-take over sa liderato at gusto nilang agawin ang kapangyarihan bilang Senate President at palitan ang Majority Bloc, kahit nalabag ito sa saligang batas, pinagpipilitan nila na sila ay lehitimo, na sila na ay talagang naniniwala na sila ang tunay na Majority Bloc. So dito mga kababayan, sabog sila kay SP Cayetano. Mamaya ipapakita natin ang kanyang pasabog. So dito kay Attorney Panelo, sabog-sabog si Erwin Tulfo, si Gatchalian at Tito Soto at itong si Ping Lacson. Naku po mga kababayan ko, pasabog na malupit. Yeah, ang punot dulo nito, Jade, is tama yung sinasabi nila, kunyari nila Senator Erwin Tulfo, kung tama yung pagka-takeover nila sa mayorya ng Senado noong June 3. Nung the day before yung Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. So may katwiran sila kung legal yung ginawa nilang pag-designate kunyari kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at bilang acting President, at sa pagka-deklara nila na vacant yung mga chairmanships ng Senate Committee. Pero sa aking pananaw, hindi po naging legal yung proseso na yon, kaya yung pagtuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa ilalim ng chairperson na si Senator Pia Cayetano at vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta, ang tingin ko naman doon, meron silang katwiran na ituloy. Kasi para sa kanila, sila ang nananatiling mayorya ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatiling Senate President at yung chairmanships, ganun pa rin, hindi napalitan ng June 3. Alam naman po natin na kilala po at binabash po ngayon itong si Senator Erwin Tulfo dahil po sa kanyang naging pahayag noong una na bend the law. Itong mga naganap pa, ganun din ho ba ang tingin po ninyo at dating? Hello? Na-bend the law ho ba? Na-bend the law ho ba ang mga patakaran nga dyan sa loob ng Senado matapos nga yung pagpapalit nila ng liderato at pagpapalit po ng mga committees chairmanship? Yeah, tingin ko ganun lang po yung nangyari. May bendalo na nangyari. Dahil binasa ko po itong Avellino versus Cuenco, yung Supreme Court case na ginagawang batayan nitong Gatchalian 12 para i-justify yung pag-take over nila sa Senado noong June 3. At ang nakita po natin is ang pinaka-basic na batayan nila dito ay, ang sabi nila, ayon doon sa kasong yon, pwedeng maging quorum ang 12 senador kahit na 24 ang miyembro ng Senado kung 22 lang ang available.
O ayan mga kababayan ha. So dito, balikan po natin si Erwin Tulfo. Ano ba yung sinasabi ni Erwin Tulfo na galit na galit? Na talagang nagawa pa niyang bastusin si Senador Marcoleta at Cayetano na sinabi niya na bibit-bitin kita, kukwelyohan kita, kung ayaw ng osaha or osaha, pupunta ako dyan, kukwelyohan kita, bibit-bitin kita, bubugbugin kita. Parang ganun, yung kukwelyuhan, bubugbugin na rin yun mga kababayan sa ibang salin. So dito mga kababayan, talagang hindi mo makikitaan ng tamang pag-uugali itong si Bendalo Erwin Tulfo Mangkanor. Mga kababayan, dahil mahilig sa bebot ito. Mahilig sila sa bebot. Mahilig pang mag-tip. Kahit thank you lang ang sagot ng babae. Mga kababayan, Mangkanor ang mga Tulfo na ito. So ngayon, iparinig ko sa inyo itong sinabi ni Erwin Tulfo. Tignan nyo mga kababayan, Erwin Tulfo. Tignan nyo mga kababayan na paano ang bunganga nito na sinasabi niya, what a big word. Mensahe ni Senator Tulfo kung sino man ang magpahiring sa Blue Ribbon Committee. Tignan nyo mga kababayan ang yabang nito. Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. O ayan mga kababayan, malinaw po sa ating pandinig, hindi patay bingi sa sinasabi ni Erwin Tuplok. Kung sino man ang maghiring-hiringan dyan, kung sino man ang susubok sa aking lakas, kung inyong i-challenge ako, subukan nyo. Nang ipaaresto ko kayo, kukwelyuhan ko kayo, bibit-biting ko kayo, bubugbugin ko kayo, ipapaaresto ko kayo sa pulis. Wow, galing naman. Naks naman si Bendalo. Akala mo napaka-powerful. Kaya dito mga kababayan, nasapak ni Atty. Panelo dito. Ganon din si Marcoleta at si SP Cayetano. Kaya pinagtatawanan lang ang bobong senador na ito. Dati araw-araw na tinitira at binibira ang mga politiko sa gobyerno. Kagaya nila Kiko, Risa Hontiveros, Trillanes, tinatawag pang ugok at demonyo. Ginagatasan sa araw-araw ng kanyang programa, sa kanyang pagiging komentarista at programa sa radyo. Araw-araw mga kababayan, ang mga Tulfo noon magagaling. Magagaling sa away mag-asawa. Sa mga kabit ni Kapitan sa Siman, kabit ni Kernel, kabit ni Kagawad, nagsabunutan na marites sa kanto, nagsuntukan ng mga lasenggo, hindi nagbabayad ng utang, sa Bombay, tago doon, tago dito. Lahat mga kababayan, sila ang sumbungan. Sila ang laging nandyan pag may problema ang bayan. Kaya sila mga kababayan, sikat na sikat noon. Sila ang musika ng ating panggising sa umaga. Sila ang laging tinitingnan at talagang hinihingan ng tulong ng mga kababayan natin. Kaya nga, Rafi in action Rafi Tulfo in action. In all category, mag-away man kayo, magkabitan man kayo, magsuntukan kayo sa kalye, may siga na ogag, takbo naman si Bitag, siga-siga.
Takbo naman si Rafi sa si Erwin. Akala mo mga magagaling at pabida. Pero ngayon mga kababayan, naging bendalo, naging kupalero. Grabe ang mga tindig at yabang ngayon. Akala mo untouchable, pitbull, tubol ang kanilang datingan. Kaya ngayon mga kababayan, sari-sari ang tinatanggap na batikos ng kupal na ito. Maski si Marcoleta hindi na ginalang at nirespeto. Sasabihin ba naman na kwelyohan? Sasabihin na bibit-bitin? Sasabihin na ipapaaresto? Maging si SP Cayetano? Sabi nga ni Robin wag ka nang magpaalam. Diretsuhin mo na. Pag binitbit mo si Marcoleta at Cayetano, isabay mo ako. Sumabay ka pa nang makita mo ang hinahanap mong tuplok ka. Bugbog sarado ka sa akin. Ayan. Si Robin ang hamunin mo or si Manny Pacquiao nang makita mo ang hinahanap mong tuplok ka. Isa kang bobong senador na nabubuhay sa Senado. Nagkamali ang mga Pilipino sa mga tulfo ngayon na akala mo sila ay matulungin. Sila ay mga kagalang-galang at respetado at laging hinihingan ng tulong ng mga kababayan natin. Pero ngayon mga kababayan, sila pa ang nagtatakip ng katwiran at katotohanan. Tignan nyo po ang nangyayaring korupsyon sa bansa. Malaking nakawan, malaking pagtatakipan, malalaking maleta ang kinubra. Pero anong ginawa ng mga tuplok na ito? Wala. Tago dito, tago doon, takip dito, bendalo, doon, dito. Southeast, Northeast. From Timugan to Kanluran, nagtatago ng katotohanan. Mga bugok. Tignan nyo mga kababayan ko, ituloy pa natin to. Paano binakbakan ni Atty. Panelo ito? Sa mga senador out of the 24. Kaya dahil daw doon, pwedeng maging quorum ang 12 senators. Nabanggit ito sa Avellino versus Cuenco. Ang isa sa mga katwiran na ginamit dito ay ayon sa konstitusyon ng mga panahon na yan, kasi 1949 pa itong kasong ito. Noong under the 1935 Constitution, to constitute a quorum for the transaction of business or to do business, a majority of each house is required. So, ang nasa doon sa Avellino versus Cuenco, doon sa decision ay ang majority of each house ay hindi daw nangangahulugan na majority of the members of all the members of each house. So, kung yun ang ginagamit nilang katwiran na so, ang majority of each house hindi nangangahulugan na a majority of the 24, kundi a majority of those available only. Yun ang ginagamit nilang katwiran. Pero hindi po tamang batayan yan kasi number one, ang totoong decision or ruling doon sa Avellino versus Cuenco ay hindi naman po yung issue ng quorum, kundi dininay ng Supreme Court yung petisyon na umabot sa Supreme Court dahil ang sabi ng Supreme Court, wala silang jurisdiction to rule on the issue of the Senate leadership squabble in 1949. Ang katwiran ng Supreme Court is it's because it's a political question. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung pagpapalit ng liderato sa Senado ayon sa Korte Suprema noong 1949, hindi namin dapat pinapakialaman yan dahil ang mga senador lang ang makaka-decide para sa kanila kung sino ang totoong leader nila. Yun ang naging ruling. Kaya yung mga sumunod na ruling ng Supreme Court, ang tawag doon obiter dictum, meaning opinion lang yun ng court pero hindi yun binding precedent. Hindi mo siya pwedeng sundan bilang president or gamiting batayan na galing sa Supreme Court. So ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction para sagutin yung mga tanong na yan, pero
Kasi ang naging botohan, Jada Danmar, 11 kasi yung justices ng Supreme Court noong 1949 eh. So, anim ang nag-vote to deny the petition ni Senator Abilino. Ang petition ni Senator Abilino is i-recognize siya bilang Senate President at tanggalin si Senator Cuenco naman. Ayan mga kababayan, itong Abilino versus Cuenco mga kababayan, ito ay naganap noong 1949 dahil naulit muli ang pangyayaring ito, yung agawan ng kapangyarihan sa pagka-Senate President. Ito ang ginamit ng mga one bull to bull, na mga bobo tae 11. Kaya feeling nila sila ang lehitimo na nasa pwesto kahit alam nila na bobo sila. Isipin nyo mga kababayan, itong mga bending dalo, mga artista, mga tubol ang mga utak, akala mo nagmamarunong. So ito ang sabi ng Abilino versus Cuenco mga kababayan, ay isang landmark na kaso sa Korte Suprema ng Pilipinas noong 1949. GR number L2821 na nakadalasang ginagamit ng batayan pagdating sa mga usapin ng quorum. Ang minimum na bilang ang mga miyembro na kailangan para makapagpulong at makapagdesisyon ang Senado. Narito ang paglilinaw at buod nito sa Tagalog. Ang kasaysayan, noong 1949 nagkaroon ng matinding agawan sa kapangyarihan sa Senado habang umiinit ang sesyon. Nag-walk out si Senate President Jose Abilino kasama ang ilan sa kanyang mga kakampi dahil nabawasan ng mga senador sa session hall. Nag-aaway ang magkabilang panig kung mayroon pa bang quorum. Para ipagpatuloy ang pagpupulong, ang natirang 12 senador ay nagdesisyon na ideklarang bakante ang mga posisyon sa Senado at inihalal si Mariano Jesus Cuenco bilang bagong acting Senate President. So ibig sabihin mga kababayan, kaya nangyari ang quorum ng 12 dahil si Abilino mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, ay isang senador at wala sa Pilipinas ito. Wala rin sa jurisdiction ng Pilipinas. So ibig sabihin, yun po yung Abilino versus Cuenco. Pwede pong mag-quorum kahit 12 lang ang bilang. Yung nangyayari ngayon mga kababayan, si Senador Bato, nasa jurisdiction ng Pilipinas. Wala namang rehistro na lumabas ito ng bansa. Ito lang ay nagtatago dahil sa nangyayari na paghuli sa kanya ng mga berdugo na Hestas Barabas. Si Jinggoy Estrada, nasa kulungan lang naman ito, hindi naman OFW ito. So ibig sabihin mga kababayan, yung pagiging senador nila, lehitimo. So itong ginamit nila na 1949 Abilino versus Cuenco, walang saysay ito. Dahil ang quorum ay 12 plus 1. Dahil yung 24, mga kababayan, ang 50% nito, 12. Tapos plus 1, yun yung quorum na sinasabi. Pero itong si Tito Soto, naggaling-galingan. Nung si Marcoleta gumamit na sana ng 12, pinigil nito. Na sinasabi, may quorum ba tayo? Kaya sila Marcoleta nag-adjourn, hindi sila nag-quorum. So nung itong mga bobo na, ang gumamit ng June 3, ginamit yung 12 ng mga animal. Mga kababayan, kaya dito, sabog sila kay Panelo. Sabog sila kay SP Cayetano. Kasi hindi hahayaan ni Senador Marcoleta at SP Cayetano na mababoy at ibasura ang 1987 konstitusyon ng saligang batas at ang batas ang masusunod. Hindi yung mga one-bull-to-bull na gumagamit ng panlilinlang at pandaraya. Gagawin lahat nila para ilihis ang katotohanan para hindi matukoy ang mga mastermind sa mga pagnanakaw ng mali-maleta. Isipin nyo mga kababayan, ang BRC Ribbon Chairman na nagsasabi na siya ang lehitimo at kukwelyohan niya at bibit-bitin niya si Marcoleta pag ito ay maghiring-hiringan, uutusan niya ang OSAHA or OSAA
or mga pulis para sila ay hulihin at arestuhin. Bobo! Sabi ng mga tao, mga kababayan. Adelantado! Yan ang sabi ni Marcoleta dito eh. Bilang acting Senate President. So, noong mga panahon na yon, parang si Alan Peter Cayetano, si Senator Abilino, si Senator Gatchalian naman, parang si Senator Cuenco. Siya yung tinalaga bilang acting Senate President. So, anong naging botohan ng Supreme Court? 6 ang nag-deny ng petition dahil nga wala daw jurisdiction ng Supreme Court to determine that question. 4 ang nag-dissent, meaning hindi sila nag-agree na walang jurisdiction ng Korte Suprema at isa namang justice ay absent. Okay? So, anong nangyari? Sabi dininay ng petition because walang jurisdiction. Tapos out of the 6 justices na nagsabi na walang jurisdiction yung Supreme Court, 2 sa kanila ang nagsabi, at dahil wala tayong jurisdiction, dapat hindi na natin sagutin yung issue ng quorum. Kung 12 ba or 13 ang dapat quorum sa Senado. Opo. Tapos yung 4 naman ang nagsabi, so sabi ng Supreme Court sa decision, 2 yung nagsabi na hindi na kailangan palakayin yan. So ang susunod na discussion is opinion lamang ng 4 na justices. So doon lumabas na yung 4 na justices ang nagsasabi, dahil 2 senador out of the 22 ay nasa US at yung isa naman nasa ospital, pwedeng bilangin yung 22 as yung parang denominator, at ang 12 pwede maging quorum ng 22. Yun ang naging ruling. Pero 4 lang sila. Yung 4 na nag-dissent, lahat sila agree na 13 dapat ang quorum for Senate membership of 24. So, ang totoong bilangan dun sa issue na 12 ba or 13, 4 versus 4. So, bukod sa obiter dictum na yung 12 is the new 13, hindi rin pwedeng maging binding precedent kasi 4 versus 4 ang botohan tungkol sa issue na yon. Opo. At ang isa pang pagkakaiba ng 1949 case ng Abilino versus Cuenco at yung nangyari nung June 3 is noong 1949, isang araw lang po nangyari ang lahat ng kaguluhan sa Senado. Nagsimula po yung session na 22 po yung senador na present sa session. Nag-walk out lang po yung 10, kaya 12 lang po yung natira. So sabi ng Supreme Court, dahil yung session na 12 senador lang yung natitira, continuation lang yun ng session nung umpisa, kung saan merong malinaw na quorum na 22 senador, merong quorum. Kahit na 12 lang yung natira. Pero dito po sa nangyari nung June 3, mula sa simula, wala po silang quorum na 13. Ayan mga kababayan, maging itong magaling na si Attorney Panelo Jr. na walang kinikilingan at walang pinoprotektahan, talagang sapul at nabulaga ang mga Bobo 11 at Tae 11 at Judas 11 na pinangunahan ni Chis Escudero. Ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin, mga kababayan, na sumusuporta sa saligang batas ng 1987? At dito kay Marcoleta at Chis Escudero na talagang pinukpok ng komento. Illegal ang pag-take over ng mga Judas at buwaya sa Senado. No question asked. O kita nyo mga kababayan ko, galit na galit ang mga Pilipino. Ang pera kayang bayaran ng dignidad, pati kaluluwa. Pero ang panghuhuda si Chis Escudero, baka hiwalayan na ni Heart Evangelista ito. Abangan ang pag-absuelto niyang talagang alam na. Yan dapat abangan ng taong bayan. Congratulations sa bending the laws. Team magaling mag-bend the law. Hindi kami papayag pag ganyan. Anong klaseng batas mayroon tayo ngayon? Selective or selected ang hustisya. Ligtas sa kaso, hindi ang kanyang kaluluwa. Tignan nyo mga kababayan ko. Ligtas ka sa kaso pero hindi ang kaluluwa mo. Kita nyo po. Kaya kayo na humusga mga kababayan. Nararapat ba si Chis Escudero? Ligtas na ba ito?
Ligtas na ang kanyang kaluluwa sa langit o hindi sa impyerno mapupunta? Baka si Heart Evangelista iniwalayan na ito mga kababayan sa pagiging Judas Iscariote Kaya nung una pa lang alam na ni Marcoleta na itong si Chis Escudero talagang nakita na sa pangitain ni Marcoleta na maghuhudas. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga bending dalo na ito? Sayang ang pagkaabogado ng Chis Escudero na ito, mga kababayan. Sa kanyang pagiging Judas, binenta ang kanyang dignidad. Walang paninindigan at walang bayag. Kaya mga kababayan ko, kanino kayo naniniwala? Dito sa Gatchalian Black na walang alam sa batas at mga one-bull-to-bull ang utak? O dito sa mga abogado na nakakaalam ng katwiran at nakakaalam ng paninindigan at patas na laban? Kaya mga kababayan, magkomento kayo. Ito po si The Wonders Philippines. Malapit na ang dambuhalang rally na pinakakaantay nyo. Magkita-kita tayo mga kababayan. Dahil nakikita ko sa aking pangitain, may mangyayaring dambuhalang rally, nagigimbal sa buong mundo na ikagugulat ng mga bendalo, ikagugulat ni Erwin Tulfo at nito mga tubol na ito. Isang like, isang share at isang subscribe for transparency, for a better democracy. Suportahan po natin si Senador Marcoleta, si SP Cayetano dahil sila ang nakakaalam ng katwiran at paninindigan at tunay na mga senador. Sila ang ating kakampi at ang Korte Suprema dahil sila ang lumalaban sa katwiran at batas. Mabuhay po.